Previously may nag-comment nga sa atin dito sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, mainam ba daw yung printer na pang personal use nga lang daw niya gagamitin? Yung model Epson 3250 or yung 3256? Dun siya nag-comment sa video ko na yon. And ang gagamitin nga daw niya na possible pigment ink. Sa case daw nung tropa natin 80% daw yung ipiprint niya, document printing, para daw sa student na anak niya, and 20% possible para sa sticker printing as hobby, and ilalagay nga daw niya possible sa kanyang motor. Mga tropa, yung binanggit niya na printer dito, dun siya nag-comment niya sa Epson 3250 or 3256 na printer. Sa mga makakapanood neto, no, kahit ano namang model ng printer pwede ninyong gamitin, at unang-una nakadepende talaga sa mga budget ninyo kung magkano yung ilalaan ninyo. Kung nagtatanong kayo ng mga magagandang printer ba talaga na kailangan ninyo, laging nakadepende yan sa mga budget nyo. Pero anyway, yung specs netong Epson 3250, 3-in-1 printer na rin siya. Meron siyang scan or photocopy, pwede kang mag-xerox dyan, and yun nga, yung print, diba? At ang kinagandahan lang netong Epson 3250, meron siyang wifi. Yung Epson 3256 naman, ayun naman yung kulay puti na variant. Halos parehas lang siya ng specs ng Epson 3210. Yun nga lang, yung Epson 3210, wala siyang wifi. Etong 3250, meron siyang wifi. So kung kailangan nyo nga ng wifi capability or yung specs ng wifi, go for mga ganitong printer. Pero sinasabi ko nga sa inyo na kung 80% or 20% for sticker printing, nakadepende talaga yan mga tropa sa inyo kung ano yung printer na pwede ninyong bilhin sa budget ninyo. At masasabi ko naman na okay naman yan, di ba? Makapag-print ka ng document, makapag-print ka rin ng sticker. Pero mga tropa, eto ang pero. Kung yung mga printer ninyo kung for personal use lang talaga, eto sa mga newbie, kailangan nyo itong panoodin or pakinggan. Sa mga hindi na newbie, alam nyo na to. Kung pigment ink ang gagamitin ninyo sa mga printer ninyo, meron tayong tinatawag na maintenance sa paggamit ng pigment ink. And kahit original ink naman yung gamitin ninyo, may mga maintenance pa rin yan. Yun nga lang, mas less maintenance yung mga gumagamit ng original ink. Yung tipong tumatagal ng 4 na taon, 5 taon na wala silang nai-encounter na problema. Pero kung magpipigment ink ka, sasabihin ko sa'yo, kahit bago pa lang yung printer mo, kahit 3 months pa lang yan, 2 months, pero kung bihira mo siyang gamitin, talagang masisira at masisira yan, or yung tipong magbabara. Kasi mga tropa, yung pigment ink, talagang meron din siyang capability or specs niya na ang bilis niyang matuyo sa printer head. Kumbaga, ito yung butas ng mga printer head natin. Once na pumasok yan doon, talagang natutuyo na agad siya, kaya hindi siya naitutulak ng mga panibagong ink. So, mag-head clean ka ng mag-head clean, pero kung medyo matagal-tagal mo na talagang hindi nagagamit, talagang mahirap ng maayos sa pag-head clean ninyo. Yung pag-head clean, isa yan sa mga way na sa mga pag-maintenance na ginagamit nga natin sa inyong mga paggamit ng printer na naka-pigment ink, diba? Hindi lang basta-basta gamit, mga tropa ko. And kahit anong ang printer pwede nyong gamitin para sa mga 80% na document printing and kahit papano pang sticker, depende na lang din talaga sa inyo yan. Ito, agaya na itong Epson 121, okay na okay din to. Pero mga tropa, kung medyo Epson 121 yung bibilihin ninyo, eto na lang yung bilihin ninyo mga tropa, Epson 1110. Di hamak na mas okay to kaysa sa Epson 121. Eto kasi sa Epson 121, napakadami nyo pang mga application or tricks na gagawin para makapag-print kayo. Pero anyway, dito sa Epson 3250, hindi siya pwedeng mag-scan ng long. Merong gagawing trick para makapag-scan ng long and para makapag-xerox ng long. Kasi yung kanyang glass na pang-scanner, A4 lang yung kasya at saka short. May mga tricks pang gagawin para maka-accommodate ka ng mga long. And etong presyo ng Epson 3250 at yung Epson 3256 around 11,000 or 10,000 kung may mga vouchers kayong ginagamit. Pero dahil nga yung tropa natin, sabi niya 80% yung for document printing, may maisasuggest ako sa'yo na printer, etong Epson 5
5290. Nakikita ninyo, last year bumili ako ng Epson 5290, nagkakahalaga siya ng 13,495 na which is ayan talaga yung pinaka standard pricing niya. Kung makakabili kayo dyan sa mga somewhere out there na nang uuto dyan ng mga Poncio Pilato, mag-ingat-ingat kayo, baka overpriced yung mga nabibili ninyo. Pero kung idol na idol nyo nga, yung mga tao na pinagbibilihan ninyo, go for it. Diyan kayo mag-avail kasi at least mautuman kayo, nakabili kayo dun sa idol ninyo. So eto, share ko lang yung binili ko na Epson 5290 with the price range ng 11,000. I highly suggest na siguro eto na lang yung bilhin mo dahil nga napakaraming percentage ng document printing mo, kailangan mo neto. Nakakapag-accommodate na siya ng scan ng long and makapag-xerox ka ng long. Kung makikita ninyo, 11,000 ko lang din siya nabili. Eto talaga yung kinagandahan kung sa online kayo bibili, may mga vouchers kayong magagamit. So nakalas ako dito ng 2,000. Biruin nyo mga tropa, 2,000. Kung nagbi-business kayo, yung 2,000 na pera na yon, marami pa kayong mabibiling materyales. Pero agaya nga ng lagi ko sinasabi, kung nakakabili kayo sa mga idol ninyo na nagtitinda dyan somewhere out there, kahit na nauuto kayo, pera nyo naman yan, at least nakabili kayo sa mga idol ninyo, 'di ba? So ayun lang, kung meron man akong maisasuggest sa around price range na itong 3,250, eto na yung maisasuggest ko sa'yo. 11,000 ko lang siya halos nabili. Yun nga lang, talagang aantayin mo or sasaktuhan mo yung mga sale. Meron nga tayong tropa na nakabili ng Epson 5290, 9,000 lang. Talagang laking pasasalamat din niya sa akin na nakakabili siya ng gano'n na 9,000 lang. Talagang laking tipid niya. At inuulit ko, ang pinaka-point ko dito, kahit ano namang printer, pwedeng makapag-accommodate ng printing. Pero mas maganda pa rin na kung lagi mo siyang ginagamit, mag-pigment ink ka. And kung medyo alam nyo na hindi naman kadalasan kayo mag-print, I highly suggest na mag-stick na lang kayo talaga sa paggamit ng original. Lahat nga ng mga nabanggit ko dito, no, maaaring working sa akin or maaaring hindi working sa inyo. Kaya mag-node din kayo ng mga ibang channels dyan para magkaroon pa kayo ng mas maraming idea, hindi lang sa akin. No? Huwag nyong ilimit yung knowledge na sa akin nyo lang nakukuha. Magtingin-tingin din kayo dyan sa iba. At mga tropa, kung ano yung nagagawa ng dye ink, kaya rin gawin ng pigment ink. Yung pigment ink naman, kaya rin gawin niya yung mga nagagawa ng dye ink. Ibig ko sabihin, pwede pa rin mag-print ng document kahit pigment ink. Yun nga lang, may mga pros and cons. Alam nyo na to kung matagal na kayong nanonood sa akin. Yung mga pigment ink, medyo may kalabuan siya pagdating sa pagprint ng mga kulay black or kung mga ano-anong kulay na medyo mahirap i-achieve. Pero when it comes naman sa mga printing output, talagang nag-excel siya. Lalong-lalo na kung sa mga stickers nyo gagamitin, iba talaga yung output, iba yung vibrant niya. Etong dye ink naman, medyo maganda yung pagkaka-achieve niya ng color management kasi as is yung mga printer na binibili natin, design talaga siya for dye ink, di ba? Medyo ginagawan lang natin ng mga alternative para syempre maka-achieve tayo ng magandang output din. Yun nga lang, sa paggamit naman ng dye ink, medyo may fading or minsan, ayun nga, ilang buwan, ilang taon, talagang kumukupas. Pero mga tropa, meron tayong video na in-upload na itong nakaraan. Gumagawa ako ng sticker na pinrint ko sa vinyl na iTech using dye ink na dito ko pinrint sa ating Epson 5290. 4 months na siya dun sa tumbler ko, hindi pa rin siya kumukupas. Talagang okay na okay pa rin yung adhesive niya. So siguro sa mga ganitong percentage din na pang personal use lang, wag na yung mag-pigment ink kasi baka mamroblema rin kayo in the near future. And kung magbi-business kayo, edi magdagdag kayo ng another printer na pigment ink. At least ang pinakamaganda doon, dalawa na yung printer mo. Meron ka ng pang document printing, meron ka ng pang sticker. Ako ganun yung ginawa ko For document printing ko kasi talaga, para ma-achieve ko yung itim na itim, nag-standard lang ako or yung original ink lang yung ginagamit ko. And doon sa sticker, pigment ink naman, 'di ba?
And kung habi-habi ka at ididikit mo sa mga motor at kung wala ka naman mga platter cutter, mahihirapan ka dyan, di ba? So, ang pinaka-importante kasi, ang idadagdag din natin, okay din yung dye ink, pero mga tropa, ang bibilihin din nyo na sticker, yung mga magaganda, yung coating, para hindi na bubura kagad or matagal mag-fade, matagal mag-smudge, di ba? May mga ganyang factor. Kagaya neto, no, pwede nyo tong i-print sa inyong mga binili sticker na binibili. Pero mga tropa, kung may platter cutter ka naman at yung for personal use na lang, mag-dye ink ka pa rin. At kung magpe-print ka naman for ididikit mo sa mga motor mo, decals na lang yung gamitin nyo. Sa susunod, i-explain ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng decals at kung ano yung pinagkaiba ng printable vinyl. Sa mga newbie, halos nakakalito yan kasi dati talagang nalilito ako dyan eh. May mga pinapanood ako na video na mapapaisip ako, decals yung ginamit? Di ba vinyl yun? May mga ganyang bagay or may mga ganong factor. Medyo mahaba na yung vlogs natin. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below. Lahat ng mga materials na binabanggit ko nasa description lang yan. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay damat.